Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. What's up sa inyo mga bayaw? Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung sino nga ba talaga sina Sara at Curly Descaya. Kung gusto mo ng who's who sa likod ng maiingay na balita sa flood control contracts, ito sila si Sara Rowena Sara Descaya, construction executive na tumakbo sa pagka-mayor ng Pasig. At ang asawa niyang si Pacifico Curly Descaya, kapwa konektado sa mga kumpanyang kumukuha ng malalaking public works projects. Sa mga pagdinig at ulat nitong Agosto, madalas banggitin ang apelyedong Descaya kapag flood control ang pag-uusapan. Sino nga ba talaga sila at paano sila nagsimula? Gaano nga ba talaga sila kayaman? Pag-usapan natin, panoorin natin ang video na to. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Gano'ng karaming kotse meron kayo? Parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. Nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. So, mostly American car siya. Sabi nila, white and black. Yung Lincoln Navigator siya. Black and white. Black and white? Yeah. GMC Denali. So, black and white version. Ang dami nilang sasakyan, halos 40 ata yan. Pero umpisahan muna natin kung saan nga ba sila nagsimula. Si Sara, ayon sa Manila Standard, anak siya ng dating chambermaid sa London at ama na nagtatrabaho sa restaurant. Doon din siya nag-grade school at high school bago lumipat sa Pasig para mag-college. Ipinapakete niya ang sarili bilang from humble beginnings na umangat sa negosyo ng konstruksyon. Curly, mas kaunti ang opisyal na detalye sa maagang buhay niya sa mga kagalang-galang na sources. Ang malinaw ay business partner siya ni Sara sa mga kumpanyang kasama sa public works ecosystem at madalas siyang frontliner sa mga media engagement, negosyo at mga kumpanya. Ikinakabit si Sara sa St. Gerard Construction at sa Alpha Omega Gen Contractor and Development Corp. Sa Senate probe nitong Agosto, nakalista pa siyang presidente ng Alpha and Omega. Kadalasang iniuugnay sa kanila ang St. Timothy Construction Corp. na siya namang itinanggi ni Sara at Curly na pag-aari nila. Kahit may aligasyon na magkapareho ng address, incorporators ang ilang firm. May record din sa DPWH tungkol sa blacklisting ng St. Gerard sa isang panahon. Isang technical na isyong kontraktual na lumalabas sa mga pulong at dokumento ng ahensya. Ngayon, gaano nga ba talaga sila kayaman? Walang opisyal na audit at publikong inilabas na net worth figure para sa mag-asawa, kaya hindi responsable ang magbigay ng numero. Ang meron ay public signals ng yaman at interes sa negosyo. Sa isang serye ng vlog interview ni Julius Babaw noong 2024, ipinasilip nila ang 40 luxury cars sa garahe. Ito ang madalas sipiin ng mga column at balita kapag pinag-uusapan kung gaano sila kayaman. Panoorin natin ang buong video. Din siya. Walang ganito sa Philippines. Nasa Grand Wagoneer. Pinaship ko from the US. From the US? Nagmamaneho ka rin? Marunong mag-drive, left, right. Hindi mag-marunong mag-park. Si Suburban. Tsaka si ganda. Alphard, Dodge Ram. And then the Tundra na Toyota. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito dito, no? And then the Toyota Sequoia. This is the TRD Pro. So, more sports, tapos ito yung capstone, yung high-end niya. X5, tsaka yung F8 na Jaguar. Jaguar naman to. Yeah. Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So, Mercedes-Benz yan, GLS. It's one of the S-Class series ng Benz. And then the Volvo XC90. Ito yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. Nung nabili na namin siya, hindi ko na ginagamit. This is one of the most expensive purchases na kotse noon. Nabili namin. This is the autobiography Range Rover. The Evoque. Oo, gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. And then, Defender. Nakita ko to sa Dubai. Nakita ko sa magazine. Sabi ko, gusto ko ng ganito. And then we have yung LM, yung Lexus. The higher end of Yes, the higher end of the Alphard. And of course, yung LC2. Yeah. And then sabi ko, gusto ko ng Artista van. So, yung Savannah. Nagpahanap talaga ako yung Artista van. So, GMC siya. Unang bili namin ng white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik to. So, this is one of the first editions of the Ford Bronco. So, yung Benz GLE. Tapos ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Tapos we have yung Sprinter. Isang Artista van din siya. Showbiz na showbiz. Artista ba naman? Ito naman, the Gladiator. This is my son's car birthday gift namin sa kanya to. Ito, This is the Porsche, yes. Sabi namin, gusto namin makakaano ng medyo parang sporty, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Yes. So, nung lumabas siya, bumili kami na Maserati, itong model na to. Hindi rin siya nagagamit. G63. Matte finish eh. So, very rare yung ganitong kulay. Benz na Avantgarde. Ito yung Bentley.
Itong binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa loob. Pero hindi naman namin nagagamit. So, ito. And then we have the Maybach. Mercedes-Benz Maybach. Yung SUV version ng kinuha namin. Ito color niya? Yung latest. Your favorite? Yes, our favorite is the Rolls. Rolls Royce. Yes, the Rolls Royce. This is the Kulinan. And kaya ko to binili. Sa loob. Mm. So kaya mo to kinuha dahil? Kasi ito may payong. Natutuwa ako sa payong. So mga kababayan, siguro dapat nating isipin ang ating landas na tatahakin. Huwag ka na magdoktor, huwag ka nang mag-engineer, huwag ka nang mag-business ng kung ano-ano pa. Pumasok na lang tayo lahat sa DPWH para maging kasangyaman natin ang Diskaya family. Pero biro, kung bibilangin mo ang narrative, rags to riches, plus agresibong expansion sa public works, plus pagpasok sa lokal na politika, equals kombinasyong siguradong bubungguin ang interes ng publiko. Ang kulang, matigas na transparency, malinaw na ownership structures, kumpletong project track records, at agarang paghaharap sa mga pagdinig. Hanggat aligasyon pa lang at walang resolusyon, pinakamainam na bantayan ang opisyal na dokumento. DPWH, COA, Senado, kaysa magtiwala sa haka-haka o clickbait. 40 luxury cars, mostly imported galing sa ibang bansa. Umaalon ang galit ng muling kumalat ang Julius Babaw vlog na 40 luxury cars ang pinasilip ng mag-asawa. Opinion pieces at reports ang kumagat dito habang kasabay ang usaping flood control contracts. Hindi illegal ang mag-collect ng kotse, pero pangit sa timing habang pinag-uusapan ng substandard at ghost projects. Optics 101. Kapag public works money ang topic, ang pag-flex ng yaman ay parang gasolina sa apoy ng public rage. Okay lang naman mag-flex ng mga gamit basta hindi ito galing sa scam or nakaw. Wala naman tayong pag-uusapan dyan dahil kung yan ay pinaghirapan mo, okay lang yan na i-flex. Pero kung yan ay galing sa nakaw at sa mga illegal na gawain, parang awa mo na. Mahiya ka naman. Yun lang. Maraming salamat.